So this is his third reason. Sabi dito, of his own will. Ang ibig sabihin nito, itong decision na ito para tayo ay maborn again, ito ay dahil sa kanyang will, dahil sa kanyang kalooban. It was not because we willed to be born again. Na sinabi mo, gugustuhin ko na ako ay maborn again, o kaya pipiliin ko na ako ay maligtas at the time I want. No, it was not because of anything na dahil sa atin. It is all because of God. Actually, apart from the Lord. We cannot choose to want the Lord, to love the Lord, to like the Lord kung sa sarili lang natin. Hindi natin kaya yun because we're bound in sin. We're controlled by our lusts and our passions. We're even controlled by the devil according to Ephesians chapter 2 in some sense. We're dead in trespasses and sins, sabi ni Apostle Paul. And so hindi pwedeng hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Listen to what one Bible commentator says regarding this. Ang pangalan niya si Stephen Cole. I'd like to read this to you. Ito sabi niya, the emphasis throughout the Bible is not on human will in salvation, but rather on God's will in our salvation. When God went to Adam and Eve after they sinned, He didn't present them with a package and asked, "What do you think? Would you like me to clothe you with animal skins and to send a Savior by the seed of the woman or not? You decide." Hindi sinabi ng Panginoon yun. When God called Abram, He didn't present His plan and then ask Abram for his decision. God called Abram and told him what He, God, would do and what Abram should do in response. When the Lord knocked Saul to the ground and blinded him, He didn't say, "Would you like to decide for Jesus now?" He said, "Get up and enter the city, and it will be told you what you must do." God told Ananias, who was to go to Paul, "Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake." Hindi pinili ni Paul yun. Walang choice na binigay ang Panginoon Diyos sa kanya. Sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, pinili kita. Hindi niya sinabing, Paul, ito, may chance ka na. Tatanggapin mo ba etong pinapahayag ko sa iyo? Hindi. Deal or no deal. Walang ganon. No? Talagang sabi ng Panginoon, I chose you. You have no choice. I chose you to be my servant. This is what you're going to do. Sinabihan niya yung kanyang disciple na si Ananias, pumunta ka doon dahil he is my chosen instrument. He is going to suffer for my name's sake. Hindi tinanong ng Panginoon Diyos, Paul, gusto mo bang mag-suffer for me or not? Pumili ka. Wala. Talaga sabi ng Panginoon, ito ang dadaanan mo. Wala kang choice. The Lord Jesus emphasized the same truth, that God's will is the decisive factor in our salvation. He said in Matthew 11, verse 27, "All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him." Sinners are spiritually blinded by Satan, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ. It requires the sovereign will of God, who commanded light to shine out of darkness, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Kaya tayo naliligtas. We're blinded in sin. Pero kaya natin nakita ang katotohanan, kaya natin naintindihan ang Ebanghelyo, kaya natin nakilala si Jesus Christ because of God saying, "Let there be light." And light shone in our minds. We were enlightened. Dagdag pa ni Stephen Cole, sabi niya, "Those who argue against God's sovereignty in salvation say that God's command that we believe the gospel implies our ability to keep the command. Otherwise, he would be mocking us to tell us to believe when we can't believe. But immediately after Jesus said that no one could know the Father except those whom the Son wills to reveal Him, He said, 'Come unto me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest.' Would anyone dare to say that Jesus was mocking them?" Ang sinasabi rito na kung, eto sinasabi ng iba, kung
nasa Panginoon Diyos pala yung choice para tayo ay maligtas, o bakit sinasabi, iniimbitahan tayo freely ng ating Panginoon na tanggapin ng Panginoon? Wala tayong magagawa. Nandun yung dalawang katotohanan na yun eh. God says no one can come to the Lord unless He Himself draws us, but at the same time, Jesus invites everyone freely. Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I'll give you rest. Nandun yung pareho eh. Hindi mo maialis yung sovereignty of God at yung responsibility ng tao. But with the command to believe, God imparts His life-giving, eye-opening power to all whom He has chosen. Ang ganda ng example dito na binigay ni Stephen Cole. Sabi niya, Jesus commanded a dead man named Lazarus to come forth from his tomb. Was He mocking him? Patay na tao, sinabihan niya, Lazarus, come forth. Was He mocking this man? To ask him in front of everyone to do what he was not able to do? No, He was not mocking him. Why? Because with the command, Jesus imparted His healing power to enable the man to obey. So similarly, ganun din ang lahat na tinatawagan ng Panginoon to receive Jesus Christ. Sinasabihan ng Panginoon sila na you need to believe in the Lord Jesus Christ. But in that command, the Lord also supplies the grace so that we can respond positively to the command to repent and to believe in Jesus Christ. So the point that is being emphasized here is, it is God who willed. Ang Panginoon Diyos ang nagsabi na, ito ang aking kalooban na ikaw ay maborn again. Out of His own will, He brought us forth. Tayo ay na-regenerate. Tayo ay na-born again. Tayo ay naisilang sa spiritual realm because of the Lord. Now, what is the purpose? Ano ang purpose? Bakit tayo na-regenerate? Bakit tayo na-born again? Well, the purpose is not to create evil in us, not for us to do evil, but rather to do good. Kaya tayo niligtas ng Panginoon so that we are able to do the good works that God has intended for us. So, puro kabutihan ng kalooban ng Panginoong Diyos. Kita nyo, ang Diyos sa Panginoon nanggaling without any, hindi dahil sa choice natin, tayo naligtas. At ang intention ng Panginoong Diyos in His sovereign will is to cause us to become God-like. Diba? In fact, ito nga yung gustong i-highlight dito eh. Sabi rito na, kung titingnan ninyo ito, ikalawang bahagi nito, of course, nung sinabing by the word of truth, it means that we were saved because of the gospel, because of the word of the Lord, and particularly the gospel. Pero itong intention, sabi doon, kaya tayo na born again by His own will, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Na tayo ay maging first fruits, na yung background nitong term na ito na first fruits is in Leviticus chapter 23 verse 10. Pinapakita rito na ang Israel was identified in this way. Ang buong bayan ng Israel was like a first fruits. Etong first fruits na ito, pinapakita, ito yung pinakauna na bunga ng isang puno. Pinakamaganda na rin. Kumbaga, sinasabi rito, ito yung dalawang bagay na significant regarding first fruits. First fruits were sacred and belonged to God. So, ibig sabihin nito, believers are the special possession of the living God. Yun ang unang pinapakita dito. Pag sinabing that we should be a kind of first fruits upang tayo ay maging sa Panginoon, to be possessed by God, to be owned by the living God. But there's a second significance ng salitang first fruits. It is indicative of a greater harvest which would follow. Meron pang mas malaking ani na kahit na sabihin mo, kasi ibang ginagawa nila, siguro pag may unang ani yon, sabihin nila, itago ko na lang muna itong unang ani ko, baka kasi next time, hindi na magkaroon ng ani, baka bumagyo, baka masira. Hindi. Yung first fruits na yon, pagka inoffer mo sa Panginoong Diyos, it's parang meron kang pinapakita na, Lord, nananampalataya ako sa inyo. Ino-offer ko ito kasi naniniwala ako na ito ay pauna pa lamang sa binibigay mo sa akin. Naniniwala ako na mas marami pang dadagdag na ani apart from this first fruits na ito. So, yun yung kanyang sinasabi. So, pag sinabi ritong that we should be a kind of first fruits of His creatures,
Parang ito ang sinasabi ng Panginoon. Kung yung ibang Bible teachers, ang kanilang tingin, ang ibig sabihin ng first fruits, na itong mga naligtas during the time of James, sila ay pauna pa lamang sa lahat ng mga ililigtas ng Panginoon Diyos in the coming generations. Marami pang ililigtas ang Panginoon Diyos para maging possession ng Panginoon. Etong mga taong sinulatan ni James, pauna pa lamang yon. That's according to some scholars. But it could also mean, maari din ang ibig sabihin itong first fruits na ito, it is referring more broadly to creation. Because the Bible says that today, at this point of time, this world is under a curse. But there will come a time God is going to transform, He is going to regenerate this whole world. He is going to burn up all of heaven and all of the earth. And sabi ng Biblia, there is going to be a new heavens and a new earth. Babaguhin ng Panginoon Diyos lahat. And so, yung regeneration natin, kung kasama tayo dito, hindi lamang yung mga kausap ni James, yung regeneration, yung mga na-born again na lahat ng mga mananampalataya ngayon, noon at hanggang sa ngayon, ito ay patikim pa lamang, pauna pa lamang ng Panginoon sa regeneration na gagawin niya sa buong mundo. God is going to change this world. God is going to remove the curse. God is going to remove all evil. God is going to remove all sin. You see, yun ang intention ng Panginoon. It was of His own will. Ginusto ng Panginoon Diyos yun. Of His sovereign will, of His sovereign power. No, yun yung kanyang active na intention. It was not something passive na dinesire lang niya. Ginusto niya yan. At ang intention niya in causing us to be born again is because of His intention, parang paunang patikim pa lamang yun, of His intention to save the whole world, to regenerate the whole world. Minus, of course, the unbelievers. Minus, of course, those who were not chosen before the creation of the world. That may be difficult for you to accept, but that's what the Bible says. But everything else in this world, God is going to regenerate. So He will remove all sin, remove all evil. Kaya ito ngayon ang napakalakas na suporta na ginagamit ni James to say, why are you now saying that God is the one tempting you to sin? And this is the perfect illustration that God is not the one who will cause us to sin. Perfect illustration is the fact that you are saved for this purpose. That you might be a first fruit. Yun ang plano ng Panginoon. To change us, to remove all wickedness, all evil in our lives. So why would God tempt you to commit sin? So these are the three reasons why. Ang intention ng Panginoon Diyos is to transform us, to change us. At kaya itong tatlong bagay nito are so important. Sinasabi ni James dito sa atin at sinasabi ng Panginoon, don't ever blame God for what is happening in your life when you are tempted to sin. Huwag niyong sisisihin ang Panginoon Diyos because of the character of God. Ang ating Panginoon Diyos is untemptable. And God never tempts anyone to sin. And positively speaking, God is good. God is good. Yung mga gifts na binibigay niya sa atin, they are perfect, they are good. Again, yung good na yon must be seen from God's point of view. Huwag nating isipin na ibig sabihin lang ng good, pag sinabing good, dapat yumaman ako, dapat gumaling ako, dapat malakas ako, dapat may influence ako, dapat nakapasa ako with flying colors dito sa test na ito. No, that's not what it means pag sinabing good. Good is based on God's standard. Yung good ultimately means to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. And if it will take trials for that to happen, gagawin ng Panginoon Diyos. Papayagan niyang dumaan tayo ng bagyo so that these virtues that God wants to develop in our lives might be manifested. Tulad nga ng patience, tulad ng steadfastness, perseverance, humility, and so many other virtues. So kaya nga si Paul, 3 beses pinagpe-pray niya na sana matanggal itong thorn in the flesh that came from Satan that buffeted him, although ultimately it was God who allowed that to happen in his life. And then later on, he realized, siguro after his third prayer and he was seeking God's face, he realized, this is all part of God's will. Because I was able to enter the third heaven and I'm starting to become proud.
And the Lord allowed these things to buffet me so that I will be humble. I will be dependent upon Him. Yun yung good sa kanyang situation para maging Christ-like siya. Sa buhay ni Joseph, you remember what was good on his part, di ba? Hindi yung akala niya siguro pagkatapos niyang managinip na etong mangyari, magagamit siya na magiging ruler ng lahat, and he thought that was all it. And so siguro naisip niya, wow, ako magiging pinakasikat, pinakabida dito sa aking pamilya, pinakamagaling. And then just after that, all of these difficulty and suffering and trials came to his life. For more than a decade, more than 10 years, mga 12 years, na dumaan itong si Joseph ng paghihirap, na misunderstand, na pagbintangan na he was attempting to rape yung asawa ni Potiphar, he was put in prison, he was left to, he was forgotten, nakalimutan siya doon sa presuhan na yung taong natulungan niya, nangako na, o sige, pagpunta ko sa hari, sabihin ko, palayain ka, nakalimutan siya for another 2 years. And he might have been bitter, but then God used those very things for him to realize, ano bang ginagawa ng Panginoon Diyos? Siguro sabi niya, Lord, why all of these things? Why are these things happening to me? And then finally, after 2 years remaining in the dungeon, finally he was released. And things happened so fast. He became the second of all Egypt, second in command sa buong Ehipto. And then, when he saw his brothers, wala na yung galit sa kanyang puso, and he realized, eto pala ang intention ng Panginoon. And so he said, you, my brothers, all that you did to me, you meant it for evil. But God meant it for good. God meant it for good. And so, during those times, siguro kung tayo yung nandun sa sitwasyon na yun, we will say, Lord, why are you allowing these things to happen to me? Panginoon, are you tempting me to sin? Are you the source of evil? And God wants to remind us through this message, my children, never, never, never doubt my goodness towards you. Never, never doubt yung gift na bigay ko sa inyo. If you are my child, my gift, these things, whatever it is that comes to your life, ito ang intention ko para sa iyo. It is always for good. It's always for good. How can we avoid being deceived when we are going through trial or temptation? Paano tayo makakaiwas nun? Kasi yun ang sinimulan ni James sa chapter 1 verse 16. Do not be deceived, my beloved brothers. Paano tayo hindi madideceive? Well, looking at that particular passage, unang-una, when you go through trials or temptations, be alert because you are especially vulnerable to deception. Dapat maging alerto ka. Pagdating ng trial, pagdating ng temptation, be alert. Sabi mo, pagka may isip mo na parang gusto mo nang sisihin ng ibang tao, gusto mo nang sisihin ng Panginoon Diyos, bantayan mo sarili mo. Kaya sabi mo, ay, teka muna, hindi dapat kong isipin ito. You know what's interesting here when James says, do not be deceived, it is literally, stop being deceived. Mukhang ang pinapakita rito, merong mga tao dito sa sinulatan ni James who were already led astray. They were already actually saying this. Kaya sabi ni James sa kanila, stop being deceived. Naisip siguro nila, kung mabait ang Panginoon Diyos, bakit niya pinapayagan akong dumaan dito sa paghihirap na ito? Kung omnipotent ang Panginoon Diyos, why doesn't He stop this? Why couldn't He stop this? And James says, no, God is both good and He is sovereign. He doesn't send evil into our lives. Nothing of that sort. He only gives good gifts. Again, when the Bible says, do not be deceived, it points us to the fact that we need to pay attention. Ito na yung panahon na madali tayong ma-lead astray. Kaya sinasabi dito ng mga biblical authors, do not be deceived. Parang naisip ko, kunyari ikaw ay pupunta sa isang lugar na maraming tao. And ito, na-experience ko na to. Tuwing may maraming mga tao, sasakay ako ng jeep, sasakay ng bus, kunyari, dun sa loading area, o kaya nasa loob ng sinihan, kunyari, punong-puno ng mga tao,
O pupunta kami ng ibang lugar, halimbawa, tapos merong ng warning na maraming pickpocket dyan. Ano ginagawa? Ano ginagawa normal ng isang tao? Ano ginagawa ko? Yung backpack ko, nilalagay ko doon sa harapan ko. Kahit na mukhang awkward ang itsura, mukha akong buntis, pero di bali na. Hindi naman mananakaw yung gamit ko doon sa likod ko. Ililipat ko na yung aking wallet sa ibang lugar na alam ko na hindi basta-basta mapipick up. Kasi ilang beses na akong nanakawan pero hindi naman ito nakaw lang. Talagang may kutsilyong nakatusok doon sa tagiliran ko. Kaya kailangan ko na ibigay. Pero in normal situations, of course, babantayan mo na sarili mo. You are already alert, and that is what can help you not to be deceived. Pagka-alerto ka, alam mo, hindi pwede. Alam ko dito sa lugar na to. I remember one time when I was, after watching a movie, ang dami-dami mga tao na nagtatayuan, I really felt dun sa likuran ng aking bulsa na nakasabit na yung daliri ng isang tao dun. And I was thinking, buti na lang wala yung wallet ko dun, kundi wala na, nanakaw na yon. So that's the first thing you need to do. If you are going to avoid being deceived when you're going through temptation or trial, then remember this. As you go through trials, be alert because you are vulnerable to deception during that time. Another thing, to avoid deception in trials, always affirm the goodness of God. Affirm the goodness of God. Sabihin mo, ang Panginoon Diyos ay mabuti. Paalala mo sa iyong sarili. Think through itong mga passages na to na pinag-aralan natin. Go through the book of Psalms and remember yung mga sinabi ni David, emphasizing, highlighting the steadfast love of the Lord never ceases. Laging nananatili ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. And that is what we need to do. Perhaps what we need to do just to make these things more practical, take more time to meditate upon His Word. And next time you read your Bible, don't just read it quickly. Take time to meditate upon Scripture. When you come to portions such as this, take time to meditate. Huwag lang yung dadaanan ng mabilis. Take time to meditate. Better read also books that will help you to better understand the character of God. Basa tayo ng mga libro na makakapagpalalim sa ating pangunawa tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Read the writings of A.W. Pink, R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper regarding the love of God. At yung love na hindi based dun sa health, wealth, and success gospel na tinuturo ng mga false teachers na pag sinabi nilang God is good, they're just referring to God is going to make you wealthy, is going to make you healthy, is going to make you successful, is going to make you influential in society. Hindi yung ganong klaseng mga preachers. But listen to the balanced preaching and teaching of God's Word that would highlight itong character ng Panginoon na ito ng kabutihan. And as I said, maybe some of us right now are just going through that struggle. Maybe you've been going through such a trial in your life na parang feeling nyo parang nag-overstay na yata kayo dun sa bagyo na yan sa inyong buhay. Parang hindi na natapos-tapos. My dear friends, keep on holding on. Brother Alan, I think, was the one who encouraged me. He shared with me yung nangyari daw sa church nila John Piper. Many years ago, yung church daw nila John Piper was already about 1,000. And then at some point in their ministry, hindi na lang daw niya kinuwento in detail kung ano nangyari. Suddenly, something happened in their church. 100 members left their church. Imagine, 1,100 kagad. So kung tayo ay 200, 20 kagad ang nawala. Parang gano'n, no? 10%. 100 kagad ang nawala. And at first, he was wondering, he was asking the Lord, Lord, bakit? Maybe it affected him a bit emotionally at some point. But then sabi niya, he just kept on. He just continued to be steadfast and be faithful in his ministry. And then later on, he saw the victory of the Lord upon his life. And his encouragement to everyone going through trial, keep on
going on. Don't give up. I was also reminded yung nangyari kina John MacArthur several years ago when 200 of his members left together with a few elders of their church many years ago. Hindi ko alam kung anong dahilan, bakit ganun. Imagine 200. Eh kung nangyari sa atin yun, wala nang a-attend dito, asawa ko na lang, tsaka mga anak ko. Eh, ilan lang tayo dito. So 200 kagad ang nawala doon sa kanyang church. But he persevered and he kept on. And I think it's the same thing that God wants to tell us. At some point, you don't know why. Lord, why are these things happening to us? Why are these things happening to our church? Why is this happening to my life? Who knows? Maybe God is doing some cleansing before something good can happen. Eh talagang things may seem to get worse at first, seem to get bad muna bago umayos. Pero just persevere. Just keep on trusting the Lord. Just keep on holding on to God. Lord, hindi pa kayo tapos eh. Hindi pa kayo tapos. Hindi ko naintindihan ngayon. Pero Lord, you're not yet done with your will. Just keep on trusting. Just keep on holding on to the Lord. And in His time, you are going to see. We're going to understand. And we will be able to say with Joseph, they meant it for evil. You meant it for evil. But God meant it for good. May purpose ang Panginoon. Mabait pa rin pala talaga ang Panginoon Diyos. Kala ko, sumama na ang Panginoon. Kala ko, nagbago na ang Panginoon Diyos. Hindi pala. Kaya niya pala pinayagan ng lahat ng ito because He has a purpose that I did not understand at that time. But God is always good. God is good. Sagot nga ng iba. All the time. All the time, God is good.